At hiniling niya sa mga estudyante na tumayo roon at patuloy na sundan siya. Kung hindi, mawawala siya sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali, nakakita sila ng maraming busog doon at sinabi ni Lei na gagawin din nila ang ika-4 na yugto. At nagtataka sila kung sinusubukan nila ang mga ito sa katumpakan ng kanilang mga pana. Naitakda na nila ang mga target sa kagubatan sa unahan at lilipas pagkatapos matamaan ang 3 target sa ilalim ng kanyang panghihimasok. Sa pamamagitan nito, magsisimula ang ika-4 na yugto ay ng katumpakan at iniisip ni Lei na ayos lang siya sa pagkuha ng pulang sinturon, ngunit ayaw niyang mapanghuli. Ginamit niya ang mata ng dragon at nakita niya ang isang arrow na paparating sa kanya ng buong bilis. Tinutulak niya ang isa pang estudyante at hiniling na mag-ingat siya. Ngunit sa proseso, hindi niya ito maiiwasan. Ngunit bago siya matamaan ng arrow, may lalabas na isa pang arrow sa gilid at tumama sa arrow. Sa palagay niya ay napakalakas nito para sa isang simpleng pagsubok, at tinanong sila ng proctor kung sila ba ay ayos lang. Sumagot si Gray na ayos lang sila at pinupuri ang kanyang pag-atake, at sinagot niya na kung hindi dahil malapit siya sa kanila, hindi niya ito magagawa. Sumigaw si Lei at pinakiusapan silang mag-ingat dahil may paparating pang mga palaso, at napagmasdan niya na ang dumating sa kanila kanina ay nakabalot kay Kai at ibang iba sa mga palaso na ipinutok sa kanila ng proctor. May gustong pumatay sa kanila, o baka gusto nila siyang patayin. Sa partikular, nandoon din ang proctor na handang atakihin sila. At pansamantala, sinubukan siyang salakayin muli ni Lei, ngunit lumapit siya at unang umatake at nabali ang kanyang pana. Ang proctor ay tumatakbo sa likod ng umaatake at inaatake siya mula sa likuran, ngunit iniiwas niya ang kanyang pag-atake at nawala sa kadiliman. Laking gulat niya nang makita ang ganoong bilis, at nagawa niyang umiwas at lahat ng pag-atake mula sa kanya nang hindi nag-iiwan ng kahit isang bakas sa likuran niya. Nagtataka kung sino ang gustong umatake sa kanilang mga estudyante. Gayunpaman, hiniling niya sa mga mag-aaral na ipagpatuloy ang pagsusulit at sinabi sa kanila na ang kanyang pag-atake ay naligaw. Sa palagay ni Lei ay malinaw na hindi niya na-shoot ang arrow na yun at sinusubukan lang niyang bigyan ng katiyakan ang mga ito. At mukhang delikado talaga ang makalusot doon. Hindi nagtagal ay natapos na ang pagsusulit at pinag-uusapan ng mga mag-aaral ang kanilang mga pagtatanghal. Habang si Slavia ay nabigla nang marinig na may nangyaring ganoon, tinanong niya sina Lei at Gray kung bakit hindi nila ito iniulat sa mga kabalyero, at tumugon siya na mas mabuting huwag sabihin sa kanila. Sumang-ayon din si Gray sa kanya at sinabing hindi sinabi sa kanila ng proctor ang totoo. At habang sinusubukan niyang bigyan ng katiyakan ang mga ito ay maaaring may sinusubukan siyang itago. Kung talagang may nagsisikap na saktan sila, kung gayon ang taong yun ay maaaring isang taong pumasok sa venue nang hindi napapansin. Ipinapalagay nila na ang taong umatake sa kanila ay maaaring isang proctor na may kaugnay sa kabalyero. Tinanong sila ni Slavanya kung ano ang pinaplano nilang gawin ngayon, at sumagot siya na makikita nila kung paano ito mangyayari. Medyo curious talaga siya kung sino siya. Sa kabila banda hinuli ng proctor ang tao at hinihiling sa kanya na huminto mula sa likuran. Tinatanong niya kung bakit niya sinusubukang salakayin ang mga estudyante. Hiniling niya sa kanya na huwag gumalaw dahil kumpiyansa siya na kaya niya itong barilin sa lugar na ito sa ganitong kalayuan. Ngunit tumalikod ang tao at handang salakayin siya, sinabing wala nang dapat sasabihin. Sa parehong oras, sinimula ni Delbert ang ika-5 yugto ng kalooban ng katotohanan at nagsasaad na ang pagsubok ay upang suriin ang kanilang lakas ng kalooban at ang kanilang mabait na pagmamanipula. Ipinakita niya sa kanila ang isang espada na ginawa mula sa isang ultra beast na kristal mula sa isang ibong apoy at naglalabas ito ng apoy kapag hawak nila ito ng ganito. Maaaring hindi pa nila natutunan kung paano gamitin ang Kai, ngunit maaari nilang subukang kontrolin ito gamit ang kanilang paghahangad. Sa pamamagitan ng pag-concentrate ng kanilang espiritu, tinawag niya ang unang estudyante na lumapit at hiniling sa kanya na hawakan ang espada. Ang espada ay naglalabas ng isang malaking halaga ng apoy na nagpatakot sa kanya, at tinawag ni Delbert ang susunod na estudyante sa kabilang panig. Ipinaalam ng mamamatay tao sa isang elder na nagngangalang Gibby na hindi lamang siya nabigo, ngunit natuklasan din ng proctor. Sumagot siya na hindi rin niya inaasahang mareresolba agad ang isyong ito, ngunit sa palagay niya ay mayroon na. Nagpadala ng hudyat sa kanilang mga tagasunod. Nagsusuot siya ng ginintoang maskara kung saan nababago ng user ang kanilang hitsura, at gusto niyang magpadala ng mensahe na hindi kailanman nawala ang Pure Blood Guild. Sabay tawag ni Delbert at buong tapang niyang hinawakan ng espada at sumunod naman ay si Lace, lumingon at binati siya ni Gray ng good luck. Sa kanyang pagbabalik,
Tinanong siya ni Neslavia kung malakas si Lei at sinagot niya yun. Ayon sa kanyang kaalaman, siya ay labis na malakas. Ngunit nagulat sila dahil ang kanyang mga resulta para sa unang 4 na pagsusulit ay kakilakilabot at siya ay tumugon na siya ay madaling nanalo. Ang huling beses na nag-away sila, gayunpaman, 10 taon na ang nakakaraan. Siya ay inatake ng isang intermediate rango na demonyong lobo at si Lei ang tumalo dito at nagligtas sa kanya. Tumatawa si Dan at sinabing nagbibiro lang siya dahil 5 taong gulang pa lang sila noon. At kung paano niya matatalo ang isang intermediate ranked beast. Sinabi niya na marahil ito ay isang malaking lobo, habang ang Slavia ay nagtataka kung siya ay talagang malakas, kung gayon bakit niya itinatago ang kanyang mga kakayahan. Magsisimula ang kanyang pagsubok at sa sandaling bigyan niya ang espada ng status window. Lumitaw doon na nagsasabing nakakuha siya ng ultra-grade burst crystal at tinanong siya kung gusto niya itong makuha. Nagulat si Delbert nang makitang walang apoy at inakala ni Lei na nabali ang espada. Kinuha ni Delbert ang espada mula sa kanya at nagulat siya dahil ito ay isang sandata na nilikha mula sa isang crystal ultra-grade beast, isang kayamanan ng Allure Kingdom. Galit na galit siyang humawak at tinanong kung ano ang ginawa niya sa espada, at mahinahon niyang tinanong kung ano ang magagawa niya sa isang sandata na gawa sa isang ultra-grade beast. Pagkatapos ng lahat, biglang, tinawag siya ng isang kabalyero mula sa likuran, at sinabing mayroong isang kagyat na ulat at may ibinulong sa kanyang mga tainga. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis na nagsasabing natapos na ang pagsusulit at maaari na silang bumalik sa kanilang mga silid ngayon. At hinihiling niya sa kanila na magtipon sa oras ng hapunan at bibigyan sila ng kanilang mga sinturon. Nagsabi din siya kay Lei na umalis at iniisip niya kung totoo ba ang sinabi ng kabalyerong yon. Narinig niya ang kanilang pag-uusap at sinabi niya sa kanya na ang proctor ng ika-4 na pagsubok ay pinatay nang matagpuan siya. Namatay na siya at mainit pa ang katawan niya, kaya hindi pa masyadong matagal. Nagulat si Lon Delbert nang makita ang kanyang katawan at hiniling sa mga kabalyero na iulat ito kaagad sa mga matatanda. Sa kabilang panig, sa silid ng pagpupulong ng elder, ipinaalam sa kanila ng gabi na ang pang-4 na proctor ay tila napatay sa isang pag-atake at ang salarin ay may kasanayan. Ang isa pang bagay na dapat tandaan ay wala sa mga alarma na itinakda para sa mga nanghihimasok ang na-trigger na nangangahulugang sinabi ng nakatatandang gibi na maaaring ito ay isang panloob na kaso. Palaging may mga alingaw-ngaw tungkol sa ilang grupo pagkatapos ng lahat. Sinabi ng ibang matatanda na maaari itong Pure Blood Guild o Dark Guild. At ito ay kabalbala na ang kapitan ng Green Belted Knights ay napatay sa isang pagsusulit. Tinanong nila ang pinuno ng matanda tungkol sa kanyang opinyon, at sumagot siya na hindi pinapayagan ng isang salita tungkol dito sa labas ng mga pintuan at inutusan ng Knights Captain na magpatuloy sa pagsisiyasat. Makalipas ang ilang oras, lahat ng mga estudyante ay nagkukumpulan sa dining room at sila ay nasasabik sa mga sinturong ibibigay sa kanila. Iniisip ni Lei ang tungkol sa proctor at sa tingin niya ay nagagawa nilang pumatay ng isang proctor, at tiyak na ito ay isang tao mula sa mas matataas na tao sa tingin niya. Sa loob ng mga limitasyon ng akademya, maaaring ito ay ang mga commander o ang mga matatanda. Tinawag siya ni Gray at tinanong kung naaalala niya ang adventurer na nadatnan nila sa kanilang pagpunta kay Rennie noong mga nakaraang taon, at ang babaeng yun ay nanay ni Martha. Nang hindi siya sinagot ni Lei, sinigawan niya ito at tinanong kung ano ang iniisip niya, at sumagot siya na iniisip niya ang tungkol sa pagsubok. Tinanong siya ng Lavia na ito kung iniisip niya ang taong bumaril sa palaso na yon, at sumagot siya na iniisip lang niya kung bakit ang espadang yon sa ika-5 pagsubok ay hindi tumugon sa kanya. Sa palagay niya ay hindi niya dapat sabihin sa kanila na ang proctor ay pinatay at ito ay magiging mas mapanganib. Napansin din niya na kakaiba ito at may sasabihin pa sana siya nang dumating ang mga commander ng kabalyero. Ipinahayag ni Winford na ibibigay nila ang kanilang mga night belt at hilingin sa kanila na pumunta doon kapag tinawag ang kanilang pangalan. Ang una ay si Grey Blue Blood. Pinupuri siya ng bawat isa sa pagiging una dahil ginawa niya ang pinakamahusay sa lahat. Pagkatapos ay ipinahayag ni Winford na maingat sa pagsasaalang-alang sa mga knights, binigyan siya ng isang itim na sinturon. Siya ay nabigo dahil akala niya ay magkakaroon siya at bibigyan ng puting sinturon. Pagkatapos noon ay tinanggap ni Ian ang puting sinturon at nagbulungan ang mga estudyante na nakakuha ng puting sinturon ang halimaw na pulang buhok. Nakatanggap din si Miss Lavia ng puting sinturon habang ang monghe ay umiiyak sa kaligayahan na natanggap niya ang isang itim na sinturon. Sa wakas ay tinawag si Lei at iniisip ng bawat isa na makakakuha siya ng pulang sinturon, ngunit nabigla siya nang ihayag yun ni Winford.
Pagkatapos ng maingat na pag-iisip ng mga kabalyero ibibigay sa kanya ang isang itim na sinturon. Si Monks ay nabigla at nagtanong kung bakit siya binigyan ng isang itim na sinturon pagkatapos gumawa ng masama. At gulat na gulat din siya kung bakit siya binigyan ng black belt. Matapos ang masamang pagganap na ito, inanunsyo ni Winford na ang lahat ng mga sinturon ay naibigay na, at ito ang mga resulta. Hindi mahalaga kung tanggapin nila ang mga ito o hindi. Simula sa bukas, magsasagawa sila ng pagsasanay mula sa iba't ibang kabalyero ayon sa kulay ng kanilang sinturon. Nakita ng isang kabalyero ang kanilang mga resulta at nagulat na may 2 pulang buhok sa tuktok ng listahan. Hinihiling niya sa kanila na huwag na siyang idamay pa. Kinabukasan sa training ground, ang mga black belt students ay naghihintay sa kanilang instructor, habang ang iba ay wala na pagkatapos ng kanilang training. Samantala, lumilitaw ang instruktor sa likuran nila at tinanong si Kyle kung siya ang pinag-uusapan. Nagsimula silang sumunod sa kanya at tinanong ni Kyle kung binanggit niya ang kanyang pangalan. Hiniling sa kanya ni Gray na tanungin ang kanyang pangalan ng mag-isa. Tinanong niya ang instructor kung paano nila siya matutugunan, at sinagot niya na maaari siyang tawaging Kay. Kaharap nila si Delbert habang naglalakad. Siya ay nagpapatawa dahil sa 2 pulang estudyante na nasa listahan. Pagkatapos ay tumawag siya, si Lay at sinabi na siya ay dapat na masaya, nakakakuha ng isang itim na sinturon. At kung siya ang gagawa ng desisyon, hindi niya hahayaang lumabas sa akademya ang isang tulad niya. Binabalaan siya nito na bantayan ang kanyang mga galaw at babantayan siya nito. Ngunit tinawagan siya ni Knight K at sinabing gusto niyang ipaalala sa kanya na si Lay Tollen ay miyembro na ng Black Belted Knights. Sinabi niya na hindi maganda kung hahayaan nila ang diskriminasyon, at sinabi ni Delbert na makikita nila ang diskriminasyon nito sa lalong madaling panahon at malalaman ng bawat isa na mali ang propecia. Maya-maya, iniwan niya sila at tinanong ni Gray ang gabi kung anong propecia ang sinasabi niya. Nanatili siyang tahimik at hindi sumasagot sa mga ito. Dinala niya sila sa isang gusali at sinabi sa kanila na magkakaroon sila ng espesyal na pagsasanay doon mula ngayon. Nakaramdam sila ng masamang hangin na paparating doon at hindi man lang nila maimulat ang kanilang mga mata. Mahina ang lugar at natatakot silang makitang nawala si Knights K nang hindi nila napapansin kung kailan siya nawala. Biglang sumara ang pinto sa likod. Ginagamit nila ni Lay ang mata ng dragon niya para makakita. At hindi man lang niya ito mahanap sa kanyang matang dragon. Nagtatanong sa kanya kung nakikita niya si Knight K, ngunit lumilitaw siya mula sa likuran at tinanong sila kung hinahanap siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na mula ngayon ay magsasanay na sila sa ganap na kadiliman at palalawakan pa niya ang kanilang mga kakayahan at pakinisin ang kanilang mga pandama hanggang sa araw na sila ay maging isa sa kadiliman at gawin itong pinakamatalim na sandata. Tinanong siya ni Gray kung ang Black Belted Knights ay ipapadala sa mga assassination mission sa hinaharap, at sumagot siya na mayroon siyang mga kakayahan na ginagawang mas angkop sa kanya na magsagawa ng mga assassination mission kaysa sa iba. Kaya't ganito ang kanilang pagsasanay. Nabigo siya at nagtanong kung bakit hindi nila kayang lumaban ng patas tulad ng iba. At sinabi niya sa kanila na lahat sila ay pinili sa unang lugar dahil mayroon silang mga espesyal na katangian na wala sa iba. At maaari silang lumaban ng patas kung gusto nila. Binibigyan niya sila ng ilang itim na sinturon at sinabing mula ngayon, maaari na silang lumaban kung gusto nila mamaya. Ang kanyang ranggo ay 300 at sa ngayon tapos na ang training ngayong araw. Ipinapalagay niya na ang kanyang pagbabantay ay nagpapakita ng kanilang kasalukuyang ranggo. At ayon sa sinabi ni Sir Kai, araw-araw ni-renew ang rankings pagkatapos ng practice. Ang mga mag-aaral sa parehong baitang ay maaaring haminin ng isa't isa sa kanilang kalooban, at kung ang mag-aaral na may mababang ranggo ay mananalo, sila ang hahalili sa mga mag-aaral na may mataas na ranggo. Kung mas mataas ang ranggo, mas maraming mapagkukunan ang kanilang makukuha. Tinanong niya si Gray, ilan ang mga estudyante sa kanilang grado. At ang sagot niya ay may mga 300 estudyante. Nabigo siya na malapit na siya sa huli at tinanong si Gray tungkol sa kanyang ranking. Sumagot siya na siya ang nangunguna sa ranggo at ang rate ng pagkumpleto ngayon ay 100%, at sinisigawan siya ng monk dahil hinuhulaan nila kung sino ang unang pwesto. Siya ay nasa parehong anyo ng una at pangatlong ranggo, at tinanong siya ng mga batang babae kung bakit sila sumisigaw. Si Slavia ay nasa 2nd ranggo at si Martha ay nasa 89 na numero. Tinanong ni Ian si Monk kung bakit siya napakasaya, at siya ay nasa ranggo na 65 at sa tingin niya ay magpapatuloy siya sa pagtatrabaho ng husto.
10 araw ang paglaon sa tingin niya ay hindi siya masyadong nakakuha mula sa pangandaso at napakalapit sa 100 puntos para sa baguhang Beast Crystal. Maaari lamang siyang umakyat sa mga ranggo dahil sa espesyal na pagsasanay na ito, at ang monk ay umabot na sa rank 50, sinabing maaari niyang panatilihin ang kanyang ranggo nang wala pa rin sila. At tinanong niya si Ian kung ano ang pinag-uusapan nila. Siya ay tumugon na ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang monk na napakabalisa at sila ay nagtatalo kung ang espesyal na pagsasanay para sa mga itim na sinturon ay kapaki-pakinabang o hindi. Sa katunayan, si Gray ay hindi magaling sa stealth assassination at pagtatago ng mga bakas, habang si Monk naman ay nagpakita ng mahusay na talento para dito. Hindi rin naman talaga mali si Gray dahil mas magaling siya kay Monk sa lahat ng basics at kahit mabilis lumakas si Monk ay mas malakas pa rin sa kanya overall. Nagtatalo na sila ngayon at sinabi ni Monk na hindi niya basta-basta mapapabayaan ang kanyang pagsusumikap. At hiniling sa kanya ni Gray na isipin kung ano ang gusto niya. Pinutol sila ni Naslavia at hiniling na huminto, habang iminumungkahi ni Lay na mag-away sila at tingnan kung sino ang mas malakas. Sumang-ayon si Monk sa kanya at hiniling kay Gray na magkaroon ng rank battle at sinabi rin ni Gray na makikita nila kung kapaki-pakinabang ang mga kasanayang iyon na mahal niya sa labanan. Sa lalong madaling panahon, kumalat ang balita sa lahat ng dako na may humahamon sa unang ranggo sa isang labanan sa ranggo. Ito ay isa pang itim na sinturon na medyo mataas din ang ranggo, habang ang bunsong anak ni Sebastian Delbert ay nagsabi na walang gaanong dapat tingnan at tinawag silang ilang bansang bumpkins mula kay Rennie. Ipinahayag ni Kylie ang kanilang laban at sinabing mayroong nangungunang Star Gray laban sa itim kabayong monghe. Tumaya si Dan ng 10 pirasong pila kay Gray at sinigawan siya ni Slavia at nagtanong kung paano siya makakapuste sa kanyang mga kasama sa silid ng ganoon. Pansamantala, si Martha ay tumaya kay Monk at sinabing maaari niyang sorpresahin sila. Tinanong ng Slavia si Lay kung sa palagay niya ay may pagkakataon si Monk. Ngunit bago siya makasagot, pumasok sila sa lupa. Inanunsyo ni Kyle ang pagsisimula ng labanan at tinanong ni Lay si Slavia kung sa tingin niya ay mananalo si Gray. Hiniling ni Kyle sa kanila na simulan ng laban at sumugod sila sa isa't isa para umatake. Iniisip nila na si Gray ay talagang likas na matalino at may mahusay na mga diskarte. Habang si Monk ay nagtrabaho ng mas mahirap kaysa sa sinuman sa espesyal na pagsasanay sa kanila. Ayon sa kanila si Gray ang pinakamalaking karibal ngayon, at walang pagkakataon si Monk laban sa kanya. Ginamit ni Monk ang kanyang diskarte at inatake si Gray na nagdulot ng pagkawasak. Doon, iniisip niya kung gumagana ang kanyang diskarte, ngunit hinaharangan ni Gray ang kanyang pag-atake. Hiniling niya kay Monk na sumuko dahil hindi siya maaaring manalo. Habang si Lay, sabi ni Monk ay tiyak na bumuti ng husto at si Gray ay kailangang harapin siyang mabuti. Humikab si Lay at sinabing mananalo si Gray at sinabi ni Miss Lavia na mukhang hindi niya kayang punan ang puwang sa kanilang kakayahan, hindi sa ganoong kaikling panahon. Ngayon ay turn na ni Gray. At siya ay sumugod patungo sa kanya upang salakayin at dumaan sa kanya sa pamamagitan ng pagsira sa kanyang salita at pagpapabagsak sa kanya. Bulalas niya na tapos na ang laban. Habang si Monk ay gulat na gulat sa nangyari sa kanya. Nawala ng bantay si Gray sa pag-aakalang tapos na ang laban, ngunit galit na sumugod si Monk sa kanya, sinabing hindi pa tapos ang laban. Bawat isa ay sumisigaw sa kanya na mag-ingat at humihiling kay Monk na huminto. Habang si Gray na magbantay. Ngunit bago siya makaatake sa kanya, hinawakan ni Lay ang espada mula sa likod. Nagulat sila nang makarating siya doon at hiniling ni Lay kay Monk na itigil na ang laban dahil sapat na ito para sa kanila. Inihagis ni Monk ang swords at humingi ng tawad sa kanya. Iniisip ni Naslavia na napakabilis ni Monk na hindi man lang niya naabutan ang mga galaw nito, ngunit nagawa ni Lay na bumangon doon sa napakaikling panahon. Humingi ng paumanhin sa kanila na nagsasabing siya ay masyadong padalos-dalos at napakasama sana kung hindi siya napigilan ni Lay. Ngayon, ang tanong, sino ang nanalo sa laban? Dahil kung hindi siya pinigilan ni Lay, malamang hindi mananalo si Gray. Pakiusap ni Kyle na kumalma sila. At dahil may pumasok, hindi na mabibilang ang resulta at babalikan nila ang pera. Ngunit hindi sila mapatahimik at maghagis ng bote patungo sa kanya, sinabing sinadya niya ito na may kadahilanan. Habang sinasabi lang niya na ibabalik niya ang kanilang pera, tinawag nila silang isang grupo ng mga pulang buhok na freak at naghagis ng maraming bagay patungo sa kanila, sinasabing sila ay maaaring magkaroon ng isa pang pera. Isang bato rin ang tumama kay Lay, habang hinihiling ni Monk na kumalma sila, ngunit walang nakikinig sa kanila.
Tinanong ni Gray si Lay kung okay lang siya, at hiniling niya sa kanya na umalis kaagad sa lupa. Ngayon sina Slavia at Martha ay natatakot din sa sitwasyon, at ang kaibigan ni Sebastians ay pumulot din ng bato na nagsasabing makikita nila kung gusto nila ang isang ito. Ngunit sinaktan siya ni Monk mula sa likuran at hiniling na huwag gawin yon. Ngunit sinigawan niya ito, na sinasabi na ang lahat ay dahil wala siyang silbi. Sinisisi nilang lahat si Lay sa lahat ng ito at tinawag siyang halimaw, freak, at marami pang ibang pangalan at sinasabing walang magandang mangyayari kapag nandyan siya. Nagtataka siya kung bakit laging ganito at kung bakit laging ganito ang mga maruruming tao. Ang marinig ang mga makamandag na salita, parang binalot siya ng alon ng nakakalaso na putik, at hiniling nilang lahat na umalis siya roon. Galit na galit niyang iniisip na silang lahat ang dapat mamatay. Samantala, lumitaw si Winford doon at hiniling sa bawat isa na huminto at ang mga estudyante ay nagtataka kung ano ang kanyang ginagawa doon. Sinabi sa kanya ni Gray na maraming dumudugo si Lay at kailangang gumaling kaagad, ngunit tumanggi siyang humingi ng tulong at tinanong siya kung may kailangan siya. Ipinaalam niya sa kanya na dumating ang kanyang ina at laking gulat niya nang marinig ito. Tumakbo siya patungo sa kwarto kung nasaan siya at binati siya. Natutuwa siyang makitang lumaki na ito. Habang si Winford ay nakikinig sa kanilang usapan mula sa labas. Tinanong niya ito tungkol sa kalagayan ng kanyang ama. At kung siya ay gumaling kaysa dati, at ibinunyag niya na wala na ang kanyang ama. Siya ay nakakagulat na nagtanong sa kanya kung ang kanyang ama ay namatay, at siya ay tumugon na siya ay umalis sa bahay at umalis din sa nayon. Tinatanong niya kung paano ito magiging posible dahil nakakulong siya sa kanyang kama at hindi makagalaw. Si Winford ay nakikinig sa kanilang pag-uusap at sa tingin niya ay hindi niya kayang sabihin ang sarili. Ay latag ang katotohanan tungkol sa salot ng mga anino sa nakaraan. Ngunit ang mga nahawahan ay kadalasang namamatay sa loob ng 1 taon at kakaunti ang nakahawak, gaya ng ginawa ni Jack. Gayunpaman, sa bandang huli, ang malalakas na nakaligtas na iyon ay nagiging mga alipin ng mga anino, na nagiging mga vektor na nagpapalaganap pa ng salot. At walang naging eksepsyon, ang inang nito na nagbubunyag na alam lang niya noong araw na iyon kung gaano lumaban ang kanyang ama sa salot ng mga anino. Sa nakalipas na dekada, nakarinig siya ng ingay mula sa kanyang silid at laking gulat niya nang makitang may sinusulat ito sa pagkakaupo sa kanyang mesa. Niyakap siya nito at tinanong nang magising siya, ngunit sinusubukan niyang kontrolin ang kanyang salot at hindi na niya ito makontrol. Hiniling niya sa kanyang asawa na patayin siya, ngunit sinimulan niya ito. Umiiyak at sinabing hindi niya magagawa iyon. Dinaig siya ng halimaw ng anino, at tinanong niya siya tungkol sa kung ano ang nangyayari sa kanya. Bigla siyang naglabas ng malaking halaga ng shadow energy at hiniling kay Scarlett na patayin siya. Sa sandaling ito, siya ay naging isang halimaw at paulit-ulit na hiniling sa kanya na patayin siya. Pero hindi niya magawa, umiiyak siya at sinabing siya ang kanyang ama, binibigyan siya ng isang liham na iniwan ng kanyang ama para sa kanya. Humingi siya ng paumanhin sa kanya na hindi siya maaaring lumaki sa kanya. At mula sa araw na itinuon nila ang kanilang mga mata sa kanya, alam nila na siya ay espesyal. Alam niyang nakapasok si Lay sa Night Academy, at alam din niyang mas malakas siya kaysa sa pinapakita niya yon. Proud na proud siya, humingi siya ng tawad sa kanya dahil hindi na niya ito makakasama pa. At umaasa siyang mabubuhay siya ayon sa gusto niya. Binasa niya ang sulat at nagtataka kung bakit niya ito isinulat na para bang ito na ang mga huling salita niya at sa tingin niya ay gagawa siya ng paraan para mailigtas siya mamaya. Iniisip niya ang tungkol sa pag-uusap nila ng kanyang ina, na gusto nitong hanapin ng kanyang ama at sinabing mahahanap niya ito kahit ano pa ang mangyari. Hinihiling din niya na sumama sa kanya, ngunit tumanggi siya sa pagsasabing may sarili siyang landas na tatahakin at sigurado siyang gusto ito ng kanyang ama. Niyakap niya ito at tuwang-tuwa na nakita niya ito. Wala siyang nagawa para sa kanila o nag-improve kahit kaunti sa loob ng 1 dekada, tulad ng isang tao. Hindi niya kayang maghiganti para sa kanyang lahi o protektahan ang mga hawak niya. Samantala, si Gray ay pumasok na sa silid at tinanong siya kung nakita niya ang kanyang ina, ngunit umalis siya nang walang sinasabi. Naisip ni Gray na may mali sa kanya at nalaman niya ang liham ni Lay na ibinigay ng kanyang ama. Babasahin na sana niya ito nang inagaw ni Dan ang sulat at sinabing tinitigan niya ito ng husto. Kaya dapat love letter ito ng isang fangirl. Sinubukan ni Gray na bawiin ang sulat habang ang iba ay nagtataka kung ano ang kanilang ginagawa. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi ni Gray sa lahat ang tungkol kay Lay's father na nahawahan siya ng salot ng mga anino at nagkaroon siya ng napakahirap na pagkabata.
Pagkaraan ng ilang oras, si Lay ay nasa cafeteria nang si Martha at Naslavia ay lumapit sa kanya at hilingin sa kanya na kumain ng tanghalian kasama nila. Pagkatapos ng ilang oras at si Naslavia ay naglalaba at nagpindot ng kanyang mga damit para sa kanya, at sinabi ni Ian. Dapat gusto niya siya, iniisip niya kung ano ang nangyayari sa kanilang pag-uugali. Binigyan siya ni Gray ng mga sariwang liryo sa susunod na araw at sinabing naisip lang niya na ang makakita ng mga bagong pitas na bulaklak ay makakatulong na magpasaya sa paligid. Tinanong niya si Gray kung na-fell in love siya sa kanya. Habang sumisigaw siya at sinabing imposible ito, tinanong niya sila kung ano ang ginagawa nila sa mga araw na ito, at humingi siya ng paumanhin sa kanya, sinabing hindi niya sinasadyang nakita ang kanyang sulat. Humihingi siya ng paumanhin sa pag-abala sa kanyang privacy. Ngunit ngumiti at sinabing lahat sila ay pinakamahusay. Biglang dinala ng iba si Monk sa dormitoryo, na napakalubha ng kondisyon at dumudugo ng husto. Sinabi nila sa kanila na si Sebastian ang nag-udyok sa monghe na makipaglaban sa kanya. Tinanong siya ni Lay kung hindi sila nagtatapos kaagad, minsang sumuko at tinanong sila kung paano siya nasaktan ng husto. Sinabi niya sa kanya na si Monk ay nahimete na at hindi na siya nagkakaroon ng pagkakataong sumuko, ngunit hindi siya tumigil at patuloy na binubugbog siya. Tinanong niya si Monk tungkol sa kanyang kalagayan, at humingi ng paumanhin sa kanya si Monk dahil sa hindi niya matulungang ayusin ang kanyang higaan sa mga susunod na araw. Sinabi ng Slavia na ang kanyang mga paa ay bali at kailangan nilang magpatingin sa doktor, ngunit galit na umalis si Lay sa silid. Tinanong siya ni Gray kung saan siya pupunta, at sumagot siya na babalikan niya siya sa ginawa niya sa monghe. Sinubukan siyang pigilan ni Gray at hiniling na huwag magpadalos-dalos, at tinanong niya ito kung gusto niyang sumama sa kanya at sinabi niyang gusto niya ng mata sa mata at ngipin sa ngipin. Pinipigilan din siya ni Naslavia, na nagsasabing si Sebastian ay galing sa bahay ni Delbert at sinabi ni Gray na siya ang bunsong anak ni Sir Delbert, at hindi sila makakasama sa kanyang masamang panig, ngunit hindi sila tinanggap ni Lay at sinabing siya ang nagsimula nito, kaya dapat niyang pagbayaran ang kanyang ginawa. Pilit siyang kinukumbinsi ni Gray na sinasabing hindi ito ang unang beses na gumawa siya ng ganito. At walang sinuman sa akademyang ito ang gustong tumawid sa kanya at baka mapatalsik siya. Ngunit itinaas niya ang kanyang kamay at sinabing hindi siya ganoon kagago. At kung maaari niyang hamanin siya sa isang opisyal na labanan sa ranggo, maaari niyang balikan siya. Tamang-tama ang tawag nila sa kanya mula sa likuran, ngunit huli na para sa kanila. At narating niya ang lugar kung saan lahat sila ay nagsasanay. Tinatawag nila siya at sinasabing hindi siya isa sa kanila. At nagpa-practice sila, kaya kailangan niyang maghintay doon. Tinanong sila ni Lay kung sino sa kanila si Sebastian, at tinanong nila siya kung bakit niya hinahanap ang Sebastian nang hindi niya nabanggit ang tungkol sa pagkakaroon ng kaibigang pulang buhok. Isang batang lalaki na nagngangalang Eric ang nagtanong sa kanila tungkol sa kung ano ang nangyayari doon. At sinabi nila sa kanya na gusto ng taong ito na pumasok doon. Kaya hinahanap niya si Sebastian. Sagot ni Eric, walang kilala si Sebastian na red-haired freaks at tinanong siya kung hindi siya tinuruan ng kanyang mga magulang ng manners. Tinanong siya ni Lay kung siya si Sebastian kung hindi naman ay wala siyang pakialam sa kanya. Samantala, si Sebastian ay nakarating doon at nakita ang kanyang itim na sinturon, ibig sabihin ay dumating siya para sa kanyang kaibigan. Direkta niya itong tinawagan at hinihiling na makipag-away sa kanya. Pero tumatanggi siya. Tinanong siya ni Lay kung natatakot ba siya sa kanya, at tinatawanan niya ang kanyang ranggo, na sinasabing hindi ito magiging malaking laban. Akala niya ang iba pang itim na sinturon ang pinakamalakas sa kanila, ngunit siya ay masyadong mahina. Humingi siya ng tawad sa kanya at sinabing hindi niya sinasadyang saktan siya. At ito na siguro ang natural na agwat sa pagitan nila ng mga cultivator.